Okay guys, we are back! Andito na naman kami, episode 6. Ako nga pala si Mr. Sunday. Itong kasama ko si Mr. Palos. Mayroon kami dalawang special guest ngayon. Si Mr. Opo. Kaloy at saka si Mr. Suko na. Magpakilala naman kayong dalawa. Yo guys, what's up? What's up? Mr. Kaloy here and sa lahat ng mga nakikinig at tigapanood na itong live stream namin and podcast, please share and also I hope you like this podcast. Brief background kay Mr. Kaloy. Siya po ay isang car dealer at si Mr. Sukulo naman isa siyang burger dealer. Mr. Kaloy, kamusta naman ang pagiging car dealer? Ano masasabi mo? Sa car dealer, masasabi ko, quiz, syempre unang-una, mahirap lalo na kapag hindi ka magaling. Lalo na pag first time mong pumasok, like me, sa experience ko, first time ko mag-car dealer and going 6 months na ako. So una talaga mahirap, lalo na wala kang alam. Actually, lahat naman sa lahat naman ng industry, kapag first time mong pumasok, mahirap talaga. But sa mahirap na part na yon, rewarding naman lagi eh. Kapag binabatuhan ka na mahirap, rewarding sa dulo. Saan ka ba nanggaling, Mr. Kaloy? Napadpad ka sa car dealership. Actually, quiz, galing ako culinary, brother. Culinary ako graduate. Yung course ko, I mean, una, napadpad ako sa BPO, napasabak ako ng English keme-keme, ganyan. Tapos medyo hindi kinaya ng katawan ko, bro, kasi lagi akong puyat. Kahit na above minimum yung sahod, tas nag-decide ako na mag-sales, napunta ako sa car dealership. Okay naman, yung salary mo is talagang depende sa kung gaano ka kasipag. Parang kung ano yung parang pyramid, 'di ba? Yes, Kung ilan yes, mabenta brother. mo. Kung ano yung tinrabaho mo, yun yung makukuha mo, 'di ba? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Ganun lang siya, brother. Hmm. Ayos. Pero sabihin natin, ganito college, galing ka ng culinary. Siguro Yes, yung brother. pinapangarap mo nun, baka maging chef ka or mag-overseas ka. Pero ngayon nasa car dealership ka, nagsisisi ka ba na diyan ka napadpad o pas nagpapasalamat ka pa diyan ka napunta? Sa akin naman, brother, wala naman akong pinagsisihan so far kasi sa lahat ng mga naging work ko, tsaka sa lahat ng mga darating ko pang work, ang dami ko kasing natututunan eh. Like, bawat industry may natutunan ako. Katulad sa BPO before, dami ko natutunan. Like dito sa car industry, syempre marami tayong nalaman na medyo hindi maganda, na ganito pala yung sistema talaga, kung ano yung real world. Tsaka kung ano yung, lalo na kapag mga first time buyer mo ng sasakyan, ako, ingat-ingat kayo guys. Dahil dapat mapagkakatiwalaan nyo yung kausap nyo at lalo na yung mga agents nyo. Yun lang naman. Bakit mo Hmm. bakit mo naman nasabi na mag-ingat-ingat para sa mga viewers natin na hindi nakakaalam, ano ba dapat pinag-iingatan diyan, boss? Hindi kasi ano yan eh, brother, usually sa mga car dealership, meron yan mga tinatawag sila na promos. And once na syempre nakapag-apply ka na, tapos nalakad na nila yung ano mo, yung mga requirements mo, biglang ano yan, brother, biglang sasabihin nila na ganito na yung magiging down payment mo. Instead, sa nabasa mo na ads nila na ganito lang yung down mo, biglang tataas yung down mo hanggang sa mape-pressure ka na ng mape-pressure bilang client, magiging no choice ka na tataas yung down payment mo and syempre sakit sa ulo yun, 'di ba? Sino ba naman Bakit? na gusto na tumaas yung down payment mo? May tanong ako Ganun sa'yo. kasi. 'Di ba Yes, mas brother. maganda 'pag mas mataas ang down payment para mas mababa ang monthly mo? Depende kasi yan, brother, sa ano eh. Depende kasi sa client eh. Meron kasing ibang clients talaga gusto ng mababang down payment para Mataas afford man? nila. Oo, pero mataas yung monthly Mm. nila. Eh, Kasi sa amin, sa dealer namin, brother, hindi naman ganun kataas ang ano eh, ang monthly namin. Iba-iba kasi yan eh, kada dealer eh. Pero sa dealer namin, medyo, ang dealer kasi namin, brother, hindi ko na lang papangalanan na, medyo ano siya, pangmasa siya. So, medyo affordable talaga siya. hmm, Oo. Unlike na mga high-end na sasakyan, syempre, mas maganda talaga kapag mga high-end na sasakyan, I'll go for cash talaga kung may pera ka naman. Kasi kapag cash mo binili pare, sobrang laki ng matitipid mo. Unlike financing, yung kung kinash mo na lang sana, pag nag-financing ka, times 2 or times 3 yung babayaran mo. Yun lang Okay. naman, guys.
Okay, okay. Ngayon punta naman tayo kay Mr. Sukuna. So, Mr. Sukuna, di ba nagtitinda ka ng mga burgers? Ha, second job ko yun. Di ako Second job nagtitinda, mo di ako yun? nagtitinda ng burger, nagtatrabaho ako sa burger shop. Ah, Isang high-end na burger shop, international. mm, Pero bago ako so, mapunta dun, galing na ako ng five-star hotel. so anong pakiramdam na nagtatrabaho ka sa burger shop? Ano bang mga experiences mo na masasabi mo na memorable dyan sa loob ng burger shop natin? Madami kang makakasalamuhang foreigner, syempre, international. Ano din, foreigner din ang mga guest namin. So, wala, normal naman na yun. Okay. Nakipag-usap ka ng Mm, English. Mr. Sukuna, anong masasabi mo sa 8 pesos promo ng Zarks? Hindi ko alam, hindi naman ako nagtrabaho dun eh. Di pa ako nakakakain dun. Hindi, kasi kita naman natin yung promo nila eh. Sobrang daming nahikayat, sobrang daming taong nagpunta, parang mga zombie. Hindi ba parang Wala. nakaka-threaten yun sa business nyo? Hindi naman. Siguro dahil wala silang benta kaya sila nagganon. Okay, pero maraming Ano yun, dyan sa salamat. burger, tingin ko mga brother, ano din yan eh, parte din yan ng marketing strat eh, ng mga kada, what you call this, syempre, ano yan eh, may competition kasi sa kanila eh, di ba? Kanya-kanyang marketing strat para bumenta yung franchise nila. Oo, gano'n naman Kaya, talaga eh. kaya siguro sila nagkakaroon ng promo. Parang sa amin, brother, parang sa amin sa car dealership, kanya-kanyang diskarte kung paano mo mahihikayat yung mga customer na dito ka sa amin. Kumbaga yung Zark, parang ganun din ginawa nila na parang oh sige, ganito 8 ano yung sabi mo brother, 8 pesos, tama ba? 8 pesos, no? 8 pesos burger. Parang sa amin din 8,000 nga lang. May ano ka na, may sasakyan ka na. Kumbaga ganyan, pare-parehas lang naman eh. Lahat ng business parang ganyan eh. Kanya-kanyang marketing strat para makahatak ng customers. Tsaka mas marami yung benta. Grabe naman yun, Sir ngayon, Kaloy. Talagang, nagkaroon talaga kayo ng promo na 8,000 lang. Kotse na. Yes, yes. What's the catch Nagkaroon kami ng naman? ano. What's the catch naman? Ah, Siyempre the catch is legit naman siya, pero the catch lang is ano yan eh, yung 8K promo namin hindi naman yan lagi na available. Ano yan eh, kada buwan kapag inaaprubahan yan ng mga syempre ng mga matataas sa car dealership, nagkakaroon talaga ng mga promo for instances. Katulad ngayong bare months, syempre, lalapit na yung bare months, syempre malapit na naman yung mga promo, di ba? Baka naman pwede mo naman ako i-hook up sa ganyan pag nagkaroon kayo ng Yes, yes, 8,000. sir. Walang problema dyan, sir. Walang problema yan, sir. Madali lang yan, sir. Chef, ang sa totoo lang, madali lang naman mag-process ng sasakyan. Kaso nga lang, syempre, yung mga requirements natin, dahil mababa lang yung down payment natin, syempre, yung requirements natin, mas madami. Yun lang naman yun. Okay. Okay guys, kaya kung mm, gusto nyo ng patok na deal, mag-comment kayo. Mag-comment kayo dyan Yes, below. yes, yes, guys. no, I-link i-hook up up namin kayo namin kayo kay kay Mr. Yes, Kaloy. hit me up, guys. Hit me up, guys. Mm. Ngayon, Mr. Suko na may tanong ako sa'yo. Dahil usapang marketing strategist tayo, ano bang ginagawa ng burger shop para makahatak ng customers? Di naman namin kailangan maghatak ng customers kasi sila na yung pumupunta eh. So, ang ginagawa na lang namin, nagdadagdag ang marketing team ng Shake Shack ng mga kakaibang burger, yung mga wala sa menu. Limited time offer ang tawag doon. Ayan lang. Mm, Meron bang pwede, posibilidad pwede. Meron bang posibilidad yung car dealership tsaka yung burger shop mag-collab, no? Parang pag bumili ka ng burger, magkakakotse ka, Actually, no? actually, brother, pwede yun Kasi sa aming car dealership, men, nagkakaroon kami ng tinatawag na freebies. So, yung mga agents ng car dealership, nag-iisip yan ng kung ano-anong freebies para panghatak sa mga Pwede, customers na, pwede dito silang ka na pwede Katulad silang pag sample, bumili sila ng kotse tapos may voucher sila para sa Shake Shack. yes, may mga ganon. Kumbaga, ano kasi yan sa car dealership, hindi lang customer ang ano mo dyan kalaban, madami kang kalaban dyan. Akala mo yung katrabaho mo, kakampi mo, kalaban mo din yan. Kasi ano yan
Kumbaga, kapag may customer, lahat yan, agawan yan, kahit isang customer lang yan. Kumbaga, Pagandaan ng benta. maglalaban-laban kayo kung gaano ka kagaling as a sales agent, and also yung mga promo mo dapat bigatin. Okay. Mr. Kaloy, Mr. Suko na, anong masasabi niyo sa kasabihan na the customer is all right? Hindi yan totoo. Customer Ay, is always right. Hindi totoo yan. sa akin, brother, hindi rin yung totoo. Hindi naman Kasi, porket brother, Kasi brother, minsan below the belt na rin yung mga customer or clients sa sa mga nagtatrabaho bilang kami na nagtatrabaho. Minsan kasi nakaka-receive tayo ng below the belt na mga salita and actions na which is ginagawa lang naman natin yung part namin para matulungan natin sila. Pero dahil ganun pa rin yung nangyayari, hindi talaga siya nagiging katanggap-tanggap eh. Okay, so Tsaka syempre tao lang din naman tayo guys, nagkakamali tayo and ah, aminado naman tayo and syempre gagawin naman natin yung best natin para mapunan natin ng tama yung mga mistakes natin, di ba? tama, tama. Anong gagawin mo, Mr. Kaloy, kung naka-encounter ka ng isang customer na na ganyan ng ugali, yung sinisisi yung mga empleyadong ginagawa rin trabaho? Ano yung una Yes, mong yes. gagawin? Actually brother, recently lang to, last week lang to, last week. Last week lang guys, actually nakapag-release ako ng car. Pero bago ko ma-release yung sasakyan na yun, super sakit sa ulo. Talagang pinadaan niya ako sa butas ng karayom para mailabas lang yung sasakyan na yun. Ang client ko is taga Pampanga. Tapos ilang beses niya kaming hindi sinipot sa Pampanga. Ilang beses niya kaming hindi sinipot sa Pampanga para sa pirmahan ng sasakyan. Tapos nagkaroon din ng times na talagang puro below the belt yung mga sinasabi niya sa amin ng manager ko. And hanggang umabot sa point na nawalan na ako ng gana na bentahan na ituloy yung deal sa sasakyan niya. And then one point na nakapagsalita siya sa akin, harap-harapan, na sa Pampanga kami nun. Nakapagsalita siya ng hindi maganda, syempre, nagsalita na rin kami ng manager ko ng hindi naman sa hindi maganda, kumbaga, na rin kami, parang pinaglaban na rin namin yung sarili namin. Not to the point na magiging aggressive kami sa mga customer, syempre. Hindi yung not in a way na matetreat sila, but yung maiintindihan nila na hindi kami basta-basta magpapaganon. So at the end of the day, nung narinig yun ng mga clients na sinabi namin yung ganun, talagang din sila, nag-sorry din sila, tapos nag-compromise sila, willing sila makipag-ayos, tapos natuloy din yung deal. Pero hanggang ngayon talagang ang sakit pa rin sa ulo pag iniisip mo. So ang ma-advise ko lang pag nakaka-handle kayo ng mga ganun, any job to, pag nakaka-handle kayo ng mga customer, clients na masakit sa ulo, habaan nyo yung pasensya nyo guys. Yun talaga pinakailangan. Kasi kung hindi nyo hahabaan yung pasensya nyo guys, walang mangyayari. Walang reward na papasok talaga. Okay, Yun lang naman sa tama. akin. Kaya guys, Wait, yung mga nakikinig mabit- dyan, dapat mag-isip kayo yung mga empleyado na yan, tao lang din yan. Yes, totoo yan brother. Si Mr. Suko na, may mga advice ka ba sa mga ganyang past experiences mo? Meron tayo dyan. Siyempre, kailangan pakinggan mo muna yung guest. Tapos ibigay mo yung kailangan niya. Una papakinggan mo siya. Mag-apologize ka. I-attend mo yung mga kailangan niya, yung needs niya. Tapos bigyan mo na lang siya ng goodwill. Parang kusang loob mo. Ganun lang. Ganun na Yes, lang Oh, yes. mag sa Kumbaga restaurant. Kumbaga willpower. good service pare, no? Oo. Yun naman Siyempre. kasi talaga Good service. Kasi pag Paano, ginawa mo naman yun Pag ginawa mo yun, kusa naman magsasubmit yung customer ang galing nito Minsan nga magbibigay pa yan ng malaking tip paano pag si Karen yun, yung hinahanap yung manager, di ba? Naku, putya, yung mga Karen na ganyan, ang dami kong experience na ganyan dati, yung mga Karen. Usually sa mga ganun, pag Karen yan, talaga, wala ka na talaga magagawa, ganun na talaga ugali nila,
Ang gagawin mo, ako personally, ang technique ko dyan, in my opinion, talagang pasok sa tenga, labas sa kabila, pero wag ka na lang sasagot. Pero kung sasagot ka man, siguraduhin mo na in a nice way mo pa rin sasabihin. Kahit na sobrang rinding-rindi ka na, be professional pa din. Wag kang sasagot, wag mo silang gagantihan. Yun lang yung sa akin. Kasi hindi mo na makokorek yung ugali nila, ganun na talaga kahit anong explain mo sa kanila. Yun at yun na yun. Okay, ang ganda ng sagot ni Mr. Kaloy. Guys, marami tayong matututunan. Lalo na makikita natin yung pananaw bilang isang empleyado, 'di ba? Mr. Kaloy, sa dealership mo, nakakita ka ba ng future diyan? Like in 5 years ba nakikita mo nandiyan ka pa din? May possible Sa promotions akin, ba? oo, sa akin brother, so far ngayon okay naman siya, brother. Kasi ano siya sariling trabaho mo, rewarding talaga siya kung masipag ka. Kumbaga, when it comes to sales kasi brother, syempre, connections and yung kapal na mukha dapat nandun. Since na medyo makapal yung mukha natin and syempre medyo madaldal tayo, feeling ko naman in 5 years from now, talagang feeling ko worth it siya. So sa tingin mo Tsaka, nandun ka pa din sa same i- company? if not, pare, siguro nagbi-business na ako, ganun. If not, pero sa akin when it comes to sales talaga is definitely na pwedeng, may chances talaga na umangat buhay mo. Yun yung para sa akin. Ayan, sana yung mga tagapakinig natin very motivated din at very tawag ito, may willpower para mag-succeed tulad ni Mr. Kaloy. Okay guys, magbe-break tayo 1 minute. Okay, we are back uli. Ngayon, dahil itong si Mr. Suko na nagtitinda ng burger, si Mr. Galoy nagtitinda ng kotse, ano ba ang mas madaling ibenta, kotse o burger? Sa burger, syempre, pangmasa yun eh. Pumasa ba Lahat, yun? lahat affordable. Yung kotse, hindi naman lahat afford eh. Mr. Suko na, ay si speaker natin medyo burger, kotse, real talk ba yan? Medyo bobo yung pinaglalaban mo, pre, ah. Alata naman sa sagot kung ano mabibili mo agad dun eh. Hindi, eto na lang. Ano ba saan ba mas masarap magtrabaho? Sa Suzuki o sa Burger Shack? Ang bobo ng talong mo, pre. Syempre, sa ano. Ewan, depende Depende sa yan, perspective brother. mo, pre. Eh, Doon Depende yan sa kasi, perspective mo. sa Tsaka amin wag ka kasi, nagne-name drop, brother. sa amin kasi, every minute may bumibili. Sa kanila, per day. Oo, mm, ganun yun, brother. Sige. Pero kung Mukhang papapiliin inaano. kayo, kakain kayo ng burger o magda-drive kayo? Kakain na Magdadrive lang ako ako ng kung ano. burger, brother. Kasi putya, traffic dito sa Pilipinas. Ayoko mag-drive dito. Quezon City pa lang, 1 oras na oh. Lalabas ka pa lang Quezon City, 3 hours, di ba? Kakain na lang ako ng burger, na-enjoy ko pa buhay ko. Mr. Kaloy, anong masasabi mo sa traffic sa Manila? Yung traffic dito sa Manila, wala na talagang solusyon yan hanggat hindi na naaayos yung MRT. Yung ginagawang MRT sa atin. Ang laki kasing nun, ang laking abala hanggang ngayon, brother, sa totoo lang. Sabi nila, 2022 tapos na daw. Ewan ko ba kung ano nangyari, ilang presidente na dumaan, kay Gloria pa ata yan, ewan ko. Hindi na natapos-tapos, men. Alam mo ba kung malayo pa. Abala bakit talaga. Malayo. alam mo ba kung bakit hindi natatapos yung mga ganyang proyekto? Bakit nga ba, brother? Kasi ayaw ituloy ng susunod na presidente kasi hindi sa pangalan niya marerehistro yun eh. Yun, isa pa yun, yung mga credits, ayaw nila. 'Di ba? Kung para naman yun sa tao, 'di ba? Putya naman, putya. Hirap na yung mga tao mag-commute. Hirap na rin yung mga nagsasasakyan. Tama. Walang yan. Nakakairita lang. Ang tagal na kasi niyan eh. Kung Mr. ikaw Suko ba, na. kung ikaw ba Mr. Kaloy, ikaw yung bibigyan ng kapangyarihan para ayusin yung traffic, ano yung una mong gagawin? Una kong gagawin, kapangyarihan, siguro gagawin ko diyan, tatanggalin ko yung stop, yung mga enforcer na walang kwenta. Meron kasi talaga tol na enforcer, wala naman traffic.
Minsan yung enforcer pa yung nagpapa-traffic. Yung mga, alam mo yun, yung mga walang silbing enforcer, tatanggalin ko na. Sayang yung binabayad ng mga tao dyan sa mga yan eh. Merong, meron kasing mga enforcer tol na ano, lalo na meron pa tayong enforcer na nangungutong, di ba? Yun Tama, yung una Mr. kong Malone. gagawin, yung mga Tama. yung mga ano natin, yung mga enforcer nating ano, mga kotong boys, tapos yung mga mema ano lang, mema traffic lang, yung ano lang, yung sumasayaw lang sa daan, nakala mo mascot. Dapat yung tinatanggal na yun eh. Nagpapakyut lang sa daanan eh. Eto, may tanong tayo kay Mr. Sukuna. Bilang nagtitinda ng burger, Mr. Sukuna, paano mo susolusyonan ang traffic sa Pilipinas? Ay, Putang ina, madali. mahirap yan ha. Dali lang yan. Para walang traffic, para hindi na kailangan ng stoplight. Lahat ng padiretso, diretso. Yung mga pakanan, dapat pailalim pa kanan. May pailalim pa kaliwa, may pailalim pa tawid. O kaya flyover. Yun lang. Medyo wala ako naintindihan doon, Mr. Sukuna, pero sige, okay na. Okay, may Sabi tanong ko, tayo kay Mr. Suko na. Mr. Suko na, ano masasabi mo sa mga McDonald's na kumukulab sa Bini? Di ba napakadaya naman nila, no? Para silang Fortnite. Pwede, okay lang, endorsement yan eh. Unahan lang naman. Hindi lang naman McDo yung nag-collab sa kanila. Jollibee yung nag-collab sa kanila. Ay, nag-reach out sa kanila. Lahat. Eh, syempre, sikat sila. So, pag sikat, doon pa kain yung mga tao kung nasayo sila. Speaking Para of kumita. speaking of endorsement, nabalitaan nyo ba yung endorsement kay Mr. Ibang Kaloy to hindi ikaw Mr. Kaloy, si Carlos Yolo. Nanalo ng Yes. 2 gold medal tapos pinremyuhan ng Mega World ng 32 million 3-bedroom furnished apartment. Ano masasabi nyo So, doon? Ako, brother, sa totoo lang, sa dami niyang endorsement, hindi na ako naniniwala sa iba eh. Pero buhay na patotoo naman si Hidalin kasi si Hidalin mukhang masarap naman na buhay ngayon. Pero pucha men, napakadaming endorsement nun. May 32 million, may condo, may cash prize. Tapos may libre sasakyan. Tapos may ano ka, tol, anong tawag dito? Lifetime all access Vikings. Pucha, isipin mo Like, yun, brother, lifetime na Vikings access. Doon ka nakakain umaga, tanghalian, hapunan. parang Gaano kalokohan naman eh. katotoo kaya yun, no? Hindi, pero kung titignan natin kasi yung fit ni Carlos Yulo, nag-champion siya eh. Perhaps na galing siya sa third. Totoo naman yun, brother. Ang sa akin lang, sana naman, yung mga nag-offer ng endorsement, ano nila, wag lang yung puro salita, totohanin din nila. Kasi deserve Oo. naman talaga ni Carlos yun. Siya pa Pero lang yung nag-aano eh. napakalupit Napakalupit niya Oo, sobrang kasi galing. Kudos isipin mo, kay Carlos. third world country siya eh. Yung mga facilities dito hindi naman kasing ganda tulad ng mga kalaban niya na sobrang lalaki ng gym, sobrang Yes, maganda yes, yung yes. temperatura. Pero siya na dito lang sa Pilipinas, pati yung nutrition natin mas mababa sa ibang bansa. Siya pa rin nung nag-champion, di ba? Kakaiba. Kaya sobrang lupit. Magaling. Malupit Tsaka si talagang, Carlos Yolo, pero nga lang, malas lang siya sa nanay niya. Kasi yung nanay niya, sinusuportahan yung kalaban eh. ay Masakit talaga ba, yun. brother? Hindi ko alam yun, brother, ah. Masakit yun kasi sinusuportahan niya yung Japan kasi ang gusto niya kasi itinda niya yung mga medalya ni Carlos Yulo. Ngayon si Carlos Yulo naman, syempre nagalit, inisnab niya yung nanay niya. Ngayon sinisiraan siya ng nanay niya sa social media. Anong masasabi niyo dun? Ay, brother, parang ano yun, ha? Medyo, hindi ko Bad alam ang blood. take ko dyan, brother. Bad blood Kasi yun ah. pucha, bad blood yun ha, pero ngayon lang ako nakaganong pucha, ayaw pa ng nanay niya yung ano na yun. Pucha, meron ka ng may cash prize ka na, may kondo ka na, may libre ka pang sasakyan, may libre ka pang lupa. Aanhin mo ba't mo ibebenta yung gold? Though malaking pera siguro yun, kaya gustong ibenta ng nanay, di ba? Ang katwiran kasi nung nanay, parang utang na loob bilang siya daw yung nagdala sa kanya sa mundo. Tama ba yon yung bebenta niya yung mga achievements, di ba? Sa tingin ko, Ay, lahat ewan. naman tayo nag-agree na mali yun, no? Ako, may point siya doon sa tama siya yung nagbigay ng sa kanya, ng buhay dito. Kaso men, iba yun eh. Kumbaga, hindi mo naman, oo, nandiyan ka, pero hindi mo, yung anak yung gumawa ng achievement 'di ba?
Kumbaga, Tama. ba't hindi mo na lang suportahan? Bakit kailangan ganun pa mangyari? Ba't di mo na lang suportahan at kayo din naman ang makikinabang parehas diyan? Tama, Mr. Kaloy. Ngayon, pakinggan naman natin si Mr. Suko na. Ano bang point of view mo sa mga sinasabi natin ngayon, Mr. Suko na? Ewan ko eh. Parang hindi ka boto sa anak mo. Parang tanga lang Di eh. ba? Hindi, totoo brother, parang tanga lang. Di ba? Pibenta mo yung gold. Ano ka? Anong trip mo, di ba? Tapos ang Walang-wala na kulit, ba siya? kasi yung nanay niya hindi nanonood ng laban niya. Na tinulogan lang, Hmm. tapos in-expect niya matatalo agad yung anak niya. Hindi man lang sinuportahan sariling anak. Saan mo Oo, nalaman? pero brother, kung ako yun, kung sa akin gagawin yun, brother, ewan ko na lang talaga. Ewan ko na lang. Hindi ko alam gagawin ko. Siguro syempre aalis na ako sa bahay. Natural, aalis na ako sa bahay na yun. Kung saan man, syempre hihiwalay na ako doon. Hihiwalay na ako doon sa, ano niya, sa mother niya, di ba? Syempre may Wala sarili ka naman. ng bahay eh, di ba? May sarili ka ng kotse. Di ka pa mamroblema sa pagkain. Lifetime access nga sa Vikings eh. Oh, Wala naman totoo, kasi totoo. atang... Wala kuha yan. Okay, magwa 1 minute I-invent break ko na muna nga tayo, guys. Okay, guys, nagbabalik kami. Ako to si Mr. Palos, kasama ko si Mr. All Sunday at may dalawa kaming guest. Alam nyo na, nag-ihi lang, nagwiwi lang, tapos nag-CR lang. We are back. We are back. So guys, Magsabi mo. ayun, kami naman magtatanong syempre bilang guest nyo guys, magtatanong din kami, di ba? Para naman may malaman din tayo tungkol sa ating mga speaker. So Mhm. syempre tanong ko kay Mr. All Sunday. Yes. Ah, oo, Mr. All Sunday. So, syempre, dahil matagal na tayo magkakilala Mr. All Sunday, ano? So, bilang curious kasi ako about sa construction firm. Alam ko sa construction firm ka nagtatrabaho or if not, may-ari ka ng sariling construction firm. So, Mm. usually, usually paano ka ba nakakakuha ng projects niyan? Kasi 'di ba, construction firm ano 'yan eh, dapat diyan madami kang access eh. Sino ba mga nilalapitan nyo? Paano ba yung diskarte ng mga clients nyo? Katulad din ba kayo ng mga ano diyan, yung mga malalaking construction company na sinisira yung daan tapos ibabalik ulit? Unang-una, Mr. Kaloy, hindi kami ganun. Hindi naman kami gobyerno eh. Wala kami mapapala sa ganun. Tsaka hindi Ah, kami license para kumuha ng mga ganung project. Hanggang ano lang kami, hmm. residential. Residential lang, ganun lang. Oo. Oo, kasi Pero, medyo buwisit na buwisit ako kapag may ginagawang daan dito sa amin eh. hindi na Kumbaga, sa amin ganun. kumbaga makikita mo brother ang ayos ng daanan. Inaayos? Oo men, naka-aspalto, bibiyakin nila. Bibiyakin nila tapos gagawin ulit nilang aspalto. Wow. Yan, Corruption Yun ah. Alam mo kupit-kupit syempre, na ba? yan. Yan yung kupit-kupit na yan. oo, yun yung Sabi, tinatawag na may magawa lang. sabi ni Foreman, ang nangyayari daw dyan, ang totoong presyo lang talaga na, pwede mo nang kunin ng mga 200, 300,000 yung ganyang project. Pero ang ginagawa nilang 20 million yung nilalagay nila sa papel, yung quotation. Saan na po Diba? pwede Di sir? happy-happy lahat, di ba? Ganun ang Oo, nangyayari dyan. yun ang happy-happy lahat. Wala tayong magagawa. Politicians will be always politicians. Dumayo Mm. naman tayo kay Mr. Alias Kaloy. Alias Kaloy, sorry. Ako pala yun. Alias Pablo. Alias Pablo. Haplos! Ah, Pablos. Haplos. Yan. Pablos pa Haplos. Sorry. Ano yan, ano So, yan? yun nga, question for you, syempre, how did you start this podcast? Syempre, na-curious din ako na parang paano mo binring up tong podcast na to? Sino yung mga original cast mo and bakit ka nag-end na gusto mo mag-podcast? Ah, Why did you bring up this idea na parang, bakit ka nag-start mag-podcast? Yun na lang.
Kaya kasi ano sa tingin ko lahat ng tao may boses. Hindi lang nila alam paano nila gagamitin. Kaya ito, binring up ko tong podcast na to para magkaroon ng platform, makaimbita ng kahit sinong tao makapagsalita. Ngayon maliit pa siya pero kung sakaling lumaki, 'di ba? Wala kasi tong sensor eh. Ito isang Yes, yes, source na yes. pwede natin pwede siya maging isang platform ng katotohanan. So yun, parang Mm. gusto ko 'to simulan. Pag tumagal-tagal, pag lumalaki, edi magiging maganda yung yung patungo niya. So yun lang. Yes, totoo naman yan. True, true, true. Madami. Totoo yan, brother. Salute sa'yo, salute, salute. Tama naman yan, para mabigyan ng boses lahat, di ba? Kasi Mm. nowadays, pare, talagang sobrang hirap. Magreklamo ka lang onte, talaga namang may kalalagyan ka eh. Automatic bash ka na. Iba na ang mga tao ngayon, sensitive na sobrang mga tao ngayon. Yes, Kakaiwan. lalo na yung mga keyboard warriors natin talaga namang super sensitive niya mga yan. Oo, tsaka Onting pagkakamali mo lang, tsaka gusto sigurado din natin trending ka na na. gusto din natin na mabigyan yung mga viewers natin ng mga matututunan. So yun lang. Ingay, ingay. Tama naman, tama naman. Pero, Tama naman yun, brother. Talagang may learning pa din syempre, no, para aware yung mga tagapakinig natin. Tama yun, kudos sa'yo, kudos sa'yo. Alias haplos. Tama ba ako? Tama, tama. Maraming salamat sa Tama. inyo kasi pumunta kayo Thank you, thank you. dito. Pumunta kayo dito Yes, para makapag-share naman. ng mga Yes, learnings, yes. Totoo yan, ganyan. siyempre. Siyempre, wala na, naman tayo eh. Generous naman tayo when it comes sa mga ganyang bagay para makatulong sa iba, di ba? Lahat naman ng tao gusto makatulong. Yan ang totoo. Totoo, Walang taong ayaw tumulong. lalo na pag tumatanda ka na, maganda tumulong Yes. lalo. Pag tumatanda na, nag-iiba na mindset mo eh. Totoo yan, totoo yan. makinig Yan ang naman tayo kay totoo. Mr. Sukuna. May mga katanungan ka ba sa amin, Mr. Sukuna? Wala akong maisip eh. Mr. Eh, Sukuna, yun. kadroga na naman. Hindi, si Mr. Soko na, guys, okay lang yan. Siyempre, pagod din eh. Pagod naman tayo lahat eh, di ba? Okay lang yun, guys. So, sige, ako na lang magtatanong muna. Ito guys dito, pwede kayo mag-comment kayo kung gusto sumali sa podcast kasi safe place, chill place. Malaki babayad namin sa inyo pag sumali kayo. Tama. So, yan, guys. So, maiba tayo. So, anong take nyo sa kasi 'di ba lahat naman na tayo dito. Lahat naman tayo dito. Feeling ko naman siguro tayo no, magkakaedad tayo no. So in your 20s, ano ang pinagkaiba ng buhay ng high school tsaka nung nagtatrabaho na? Kasi sobrang namimiss ko talaga maging estudyante pa rin eh. Matik, pre, mas masaya maging Kayo estudyante. ba? Ano bang take nyo doon? Ito magandang topic to kasi ako freelancer tapos yung isa may business. Tapos yung isa, yung iba full-time job. So iba-iba tayo ng Ah, pananaw. So yes. maganda siguro i-apply natin tong tanong sa lahat. So sino gusto Yes. magsimula? Paikot tayo. Ako na Si una. Mr. Sukuna daw po. Si Mr. Suko na. Okay. May good side and bad side. Siyempre, mas maganda yung nasa bahay ka lang kasi pag mag-aaral ka, nakaupo ka lang, di ka pagod. Ngayon, pero wala kang pera. Nung Yeah. nagtatrabaho ka, pagod ka, pero may pera ka. Diba? Yun ang, Totoo yan. yun ang pros and Totoo. cons. So, ngayon, taste na lang para sa trabaho, para may pera. Kahit Yan, namimiss mo totoo yung naman. buhay estudyante. Oo, kasi ang buhay kasi noon, ang iisipin mo hindi pera eh. Kung ano yung trip mo kinabukasan, yun ang buhay noon. Ang Pumapasok iisipin ka, mo, ang iisipin mo kung ano yung next na trip mo, magkakating ka na ba o mag-aaral ka, yun lang. Tapos araw-araw ka pa may baon. Ngayon, O, araw-araw ka pa may baon, saan ka pa nun, di ba? ngayong sumasahod ka, Makakapag-computer shop ka pa. kailangan mong ipunin eh. Kailangan mo i-budget yung pera mo eh. Oo. Tapos kung siyempre, ang high school naman, dyan naman talaga nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Nandyan talaga yung mga
kalokohan mo noon, hindi naman sa hindi pwede, hindi mo na, kumbaga, maiisip ulit ngayon. Kaya nakakamiss talaga lalo. Kasi syempre, bata ka nung high school eh. Bata ka, kung anong maisip mo, gagawin mo eh. Hindi ka tulad ngayon na medyo may edad ka na, mag-aalangan ka na. Putya, pwede ka na makulong eh. Di ba? Tama. Ito si Mr. All Sunday. Mr. All Sunday, nagtrabaho ka dati sa restaurant pero ngayon may negosyo ka na. Ano sa tingin mo yung i-contrast mo? Mas masaya ka ba ngayon? Mas okay ba yun na wala kang boss? Ano ba yung pinagdaanan mo dati? Masaya sa magtrabaho talaga. Mas ano ba yun, may may kukunan ka ng direksyon eh. Parang gagawin mo lang kung ano sinasabi nila eh. Pero pag may sarili kang negosyo, lalo na may mga hawak kang mga tao, kakaiba. Parang ikaw mag-decision sa lahat. Pag may nagkamali sila, sa yung blame. Lahat. Sagot mo lahat. Ayun ang masasabi ko. Kaya, mas masarap sana magtrabaho, pero medyo wala namang pera. Kaya, kahit nahihirapan, doon ako sa may pera, sa negosyo, kahit mahirap. Yes, tama naman yun. Yun nga, Okay. kumbaga yung rewarding pa din talaga. May tanong ako sa inyo. Kung magta-time travel kayo, sang era nyo gusto malagay? Ako gusto ko malagay sa... Ako gusto ko malagay dun sa panahon nila Solomon, Abraham, para Puta, matindi yun ah. totropahin ko yung gagawa ng Bible. Sabi ko, yan, lagay mo ako diyan sa testament na yan. Pwede Para may yun tol. para may pangalan ako sa Biblia. Hindi, magandang tanong yan, brother ah. Kung saang era mo gustong mapunta? Ikaw, Kayo, saan mo gusto? Kuis. Ako, putya, malalim yung take ko dyan eh. Iniisip ko ng matindi. Ako sa panahon ni Adam tsaka ni Eve para pipigilan ko sila kumain ng mansanas, di ba? Hindi. Pwede. Hindi. Kasi sila yung pinakauna eh. Sila yung unang ginawa. So, hindi mangyayari yun eh. Kumbaga, Hindi ikaw siya yung yung pangatlo. Tapos sa pangalawa, Time travel nga eh. Time travel nga eh. Hindi siya yung pangatlo. Bakit naman ah? Ayun. Kung time travel Ano ka. yun? Kaso ano ka nun? Kasi may lalaki, babae. Saan ka mapapadpad? Lalaki ka rin ba, babae? Ano yun? Gumawa si God ng woman and men. Oo. Okay, Oh, gitna. pinalayas tayo sa garden eh. At least ngayon, di na tayo papalayasin, di ba? Ako, saan ba ako? Kasi kung may time travel ako, wag naman para maiba naman siguro sa future naman ako, men. Kung puro robot na. Ang girlfriend ko, robot. bakit? Oo. Di ba? Bakit gusto mo ng robot? Baboy. Sa Baboy future yun. naman ako. Pero kung Ang magta-time market travel mo ako, ito dun. legit to, men. Kung magta-time travel ako, hindi nga time travel eh, dimension travel. Tangina na gusto ko mapunta sa brother, yung fantasy world. Yung may mga magic. Alam, nanonood ba kayo ng mga anime? Gusto ko mapunta doon, men. Nanonood ako Yung may ng magic ako. Rick and Morty. Doon may mga Wag dimension naman doon. doon. Wag naman doon, malala doon eh. Yung lang. Yung may mga magic lang, yung may mga spell, parang Harry Potter, parang ganun. Parang gusto ko mapunta sa ganun. Ang angas lang, di ba? Bakit naman Throw na po, Mr. throw Kaloy? na. Kasi Hindi kasi, magma-magic. ano lang eh, parang ang relaxing lang, di ba? Parang ang relaxing ng nila, ng mga kultura. Tapos yung way ng pamumuhay nila, parang ang lupit, di ba? Isipin mo, mamamalengke ka, nakasakay ka sa agila. Saan ka nakakita nun? Ano yung mga pinapanood mo, Mr. Kaloy? Bakit Harry ganun? Potter, di ba, brother? Harry Potter. Namamalengke ba si Harry Potter nakasakay sa agila? Parang wala naman Hindi. akong nakakita na ganun. Hindi, brother. Ibig ko sabihin, pwede mong gawin yon. Di ba may Ah, alaga sila doon na Griffin? Ano ba yun? Tawag doon? Griffin ba yun? Gryffindor. Yung, hindi, team nila yun eh. Parang Griffin. Yung, para siyang agila na apat yung paa. Yung Pwede nilang sakyan-sakyan yun, di ba? yung Manticore. Oo, yun. Pucha, di ba? Pag meron kang ganun, ano pang gagawin mo, di ba? Wala nang traffic. Magshabu na lang. Angas lang. Pwede mo naman yun eh. Angas. Try mo magshabu. Makita ka Yun. ng ganun. Ayun, sigurado. Lipad ka Kahit talaga. kahit yung usapan ng lamok, maririnig mo.
Manticore. Parang sanay na po si Mr. Kaloy, alam na alam. Hindi, brother. Ano lang yan, base lang yan sa mga kwento na aking naririnig. Sa mga kwento ni... Okay, magkwento ano naman tayo. Magkwento ang shabu naman tayo. Guys, nakaranas sa ano nyo, syempre, pag nag-high school kayo o nagbibinata, na-operan kayo ng drugs eh, di ba? Kayo ba, nakaranas Oo ba kayo ng naman. mga drugs? Ano bang mga drugs na ranasan nyo? Ano yan eh, ano lang, hindi, ano tayo, puro man-made tayo. Ay, puro man-made. Puro ano tayo, organic tayo, hindi tayo man-made. Kasi Mm, man-made, ano yan eh, gawang tao, pass tayo dyan. Kasi iba ang epekto niyan eh. Hindi Chemical ko tulad pa ng organic, yung mga tumutubo sa tabi-tabi, yan pwede yan. Hindi naman sa guilty, pero aminado ako na nakapag-try tayo niyan nung high school days natin. para sa Ang mga take, ang viewers take dyan, ko ano bang naman ano? doon, ang take ko naman doon wala, pinagbabawal sa atin. Di sumunod na lang tayo, di ba? Bakit nga ba na ano pag sa ganyang edad, bakit ba nauuso mag-take ng ganyan? Ba't ba ang dami nag-o-offer? Ano saan ba nanggaling 'yan? Usually naman kasi yan, yan yung mga, syempre, bata ka, gusto mo maging cool kid, gusto mo mapabilong sa samahan ng mga maaangas na bata, nahihikayat ka na lang din. Nahihikayat ka na lang din, oh, try mo to, ganyan, ganito. Lilipad ka, sigurado. Ayun, lumipad ka nga. Pero syempre, habang bata ka, dapat isipin mo din. Kasi ano, pag napupunta ka sa mga ganyang sitwasyon, lalo na drugs sa Pilipinas, napakahirap. Tapos ka, may paglalagyan ka. Kaya Okay, mag-isip-isip muna kayo bago nyo gawin ng isang bagay. sa panahon ngayon, ano kayo, magpupunta ka sa isang lugar, makakita ka na ng mga bata ngayon nagbe-vape na, mga 7 years old, makikita ka na, Oo, naka-dispo na. Anong masasabi Totoo niyo yan. guys? Ang masasabi ko naman doon, hindi na natin sila, wala na sa atin yun eh, nasa magulang na yun eh, kung alam ba ng magulang nila. Kasi syempre magulang pa din naman yung magsasaway sa kanila eh, di ba? Kaya nga meron tayong tinatawag na ano eh, yung sa family kasi dapat meron talaga yan yung ano, komprontahan. Kumbaga, nakakausap mo na masinsinan yung anak mo, kinakamusta mo, di ba? Para Open alam mo kung forum. ano yung nangyayari para alam mo kung ano nangyayari sa anak mo. Tsaka makikita mo yung kilos niya. Kasi bilang tao, makikita mo naman kung ano yung kinikilos ng isang tao eh. Kung matino ba to, sabog ba to, high ba to, kung saan ba Ito, takbo buhay niya, di ba? Mr. Kaloy, may tanong ako sa'yo. Kung makakita ka ng multo, anong gusto mo makita multo? Yung nakangiti o yung nakasimangot? Nakasimangot, brother. Iyon ang Bakit? sagot ko, nakasimangot. Pare, sa totoo lang, pag ang multo nakasimangot, understood yan eh. Kasi multo na siya eh. Sisimangot talaga siya, patay na yun eh. Pero pag yan nakangiti sa'yo, men, ibig sabihin, may meaning yun, bakit siya nakangiti. Di ba? Ano Tama, ba yung Mas meaning ng matakot. Mr. pareho Kaloy? tayo ng sagot, Mas pareho may tayo. meaning. Pag Mas may napakinggan mo meaning yung yun, brother. pag napakinggan mo yung first episode ng podcast, maririnig mo yung sagot ko. Kaya guys, kung hindi nyo pa napapanood yung sagot ko, panoorin yung episode 1. Brother, isipin mo, makakita ka ng multo, nakangiti sa'yo, mas kikilabutan ka nun, men. Ibig sabihin, may gusto siyang gawing masama sa'yo, kaya siya nakangiti. Oo, O tama. kaya, kung hindi siya may gustong gawing masama, may nagawa na siyang masama sa'yo. Oo, kasi yung multo hindi ka kilala niyan eh. Siyempre, pag di Oh, mo ba't kilala, siya? simangot lang, 'di ba? Pag nakangiti yan, mapapaisip ka, hindi ko naman kilala to, bakit to nakasmile sa akin, 'di ba? Oh, di ba? Putang ina, men. Bird Cancel ka. yun. Yun ang nakakatakot, men. Change topic tayo guys, wala si Rocky dito. Natakot siya, oh. Takot siya. Sige, Wala si change Rocky topic dito. na. Anong masasabi nyo? Kasi lahat tayo, tapos na tayo mag-aral. Diskarte ba o diploma? Ay, puta, maganda yan, brother. Pero ako, tangina, parehas, men. Parehas talaga. Kasi tangina sa Pilipinas pare hindi ka mabubuhay ng puro diskarte lang. Siguro sa iba effective, pero kung i-average mo lahat ng Pilipino gagawin mong diskarte lang. Ewan ko lang kung ano mangyayari sa Pilipinas. May mga ibang nakakalusot kasi na diskarte lang eh. Pero gusto mo talagang ano, kung gusto mo talagang may backup plan ka, dapat may diploma ka. Ganyan kasi ginagawa ng mga Pilipino eh.
Ganyan yan, subconscious nila, tinatamad na sila mag-aral. Kaya pag nakarinig sila ng ganun, diskarte na yung sinasabi nila kahit wala naman talaga silang ginagawang plano Ah, para umano. Parang pag ano umasenso. lang, tinatamad mag-aral, syempre sasabihin mo, diskarte ka na lang, di ba? Kasi ayun yung madali sa present mo eh. Totoo naman yun. Totoo naman Ganun yun. ang tao. Tao Pero, naman kasi pare, ang tao kasi pare, ano yan? Ayaw nilang nang nahihirapan sila. Lalo na Pilipino ah. Ayaw ng Pilipino Oo, na nahihirapan sila. Gusto nila yung maginhawa lang. oo. Kaya dinedelusyon nila yung sarili nila para, alam mo yun, mapadali buhay nila. Kahit subconscious nilang nagagawa na. Ayaw talaga ng tao. Kahit ako eh, sa totoo naman aminado ko, ayaw ko nung nahihirapan ako. Kasi Kaya, bakit nga naman ako magpapakahirap, 'di ba? Kung meron namang mas madali. Pero kasi minsan oo, kasi maganda rin na nahihirapan ng tao para nalalaman mo, nalalaman mo yung tamang daanan na parang pahahalagahan mo ba yung pera. Kasi pag pinaghihirapan mo isang bagay, pinapahalagahan mo lalo. Hindi oh, katulad na pag hindi mo pinaghirapan, wala lang, parang itatapon mo lang, 'di ba? oh, 'di ba may kasabihan nga na ano, pag madali mo nakuha, madali rin aalis. Nag-agree ba kayo Home doon? team. Yes, pag dali mo nakuha, madali din 'yan mawawala. Dapat Totoo ang 'yan. sagot yan, diskarte na may konting illegal. Hindi, kung gusto niyo talagang yumaman, Yan, batak na batak pagsama-samahin mo yan. yung diskarte, Illegal. diploma, tapos scatter, tsaka onting estapa. Yan, sigurado yan. Bakit? Yan. Yan, marami kayong matututunan Yan. dito guys. Maraming Ayan, marami. yan. Sigurado yan, men. Yung apat na yon. Ano yan eh. Nakasulat yan sa libro ko eh. Diskarte, diploma, scatter, tsaka estapa. Ewan ko lang kung di ko yumaman. Pero alam nyo guys, Oo. napapansin ko lagi sa mga successful na tao, pag tinatanong sila ba't sila successful, sasabihin nila nagsikap sila, sasabihin nila ganito, ganyan. Oo Pero naman. hindi, pero mali naman sila eh. Hindi nila ang totoo doon. Swerte kasi sila eh, sinuwerte sila. Kasi kung Oo, totoo yan. papakita mo sa statistic lahat ng mga tao magagaling, ano, pero hindi naman umasenso, maraming taong ganun eh. Totoo mm, yan. Totoo yan. Pero ako, sa lahat ng mga mayayaman, pare, never ako naniniwala sa mga sinasabi nila. Yung mga mayayaman, pare, pag nag-share sila ng mga tips and advice kung paano yumaman, hindi ako naniniwala. Alam niyo Oh, kung bakit? totoo yun. Kasi hindi rin nila Alam alam niyo kung talaga bakit? eh. Bakit? Hindi nila alam kasi ikaw ba papayag ka na galing kang walang-wala tapos yumaman ka one day, i-share mo lang yon eh going back yung mga pinaghirapan mo na parang sa loob-loob mo na putya ba't ko to i-share eh pinaghirapan ko to, 'di ba? Parang bakit ko ibibigay sa ito ng libre eh ako nga dinaanan ko yung hirap na ganito. So sinong tao yung parang gaano ka sobrang generous mo naman pag binigay mo yung formula kaagad, 'di ba? Oo So nga. ako De, bilang pero tao, ang magiging mindset ko noon, feeling ko na putya pinaghirapan ko 'to, hihingi mo sa akin ng libre yung formula. Ewan ko pero gano'n ang opinion ko. pero disagree ako dun kasi ang dami na kasi ngayon na mga courses sasabihin na yaman ka. May sinasabing may formula daw para maging successful. Pero lahat yun eh, Ah, para sa akin bullshit siguro yun kasi lahat naman sila gusto lang kumita. Kaya nga meron ano eh, yung academy ba yun? 'Di ba totoo 'yan meron pare, bullshit 'yun. may mga academy ngayon yung parang sinasabi na 7,000 tapos matututo ka gumawa ng pera. Sa tingin ko Bullshit 'yun lahat pre, yun ano bullshit 'yun. yun, scheme. Ay, scam Yes, pala. for me, tama 'yun pre. Maganda yung ano mo niyan, yung take mo diyan. Gano'n din take ko pre, feeling ko bullshit yung mga academy na 'yun pre. Never ako naniniwala sa oo. mga sinasabi nila. Mas maganda pang i-explore ko na lang mag-isa kaysa maniwala sa kanila. Ganito kasi nangyayari dyan. Tama si Mr. Palo, swerte ang sikreto. Pero ano ba yung swerte? Isipin nyo. Paano ba kayo suswertehin? Kasi may kanya-kanyang swerte yan sa mga ginagawa natin. Ikaw, Mr. Suko na, sa paggagawa mo ng burger, ano bang klaseng swerte makukuha mo dyan? Ito, wala kang maswerte makukuha dun eh. Oo, di Hindi, ba? pag nagawa niya yung Krusty Krab, swerte siya, di ba? Hindi, kasi may iba-ibang klase yan. Kasi sa ginagawa ko, pwede akong makaswerte ng big time client na magpapagawa ng isang bahay. Dapat Oo, pero inaanalyze natin yan. pero Kaya yung, tinrabaho mo Ah, yun. hindi oo, gets pero, kuha ko yung punto mo pero
sa tingin ko yung sinasabi ko lang, wag maniwala sa mga ganong scam, yung get rich quick, yung mga ganong Oo, yung mga life program. hacks na Iwasan yun. tinatawag. Siguro mag-focus ka, mag-work hard ka, pero iwasan mo yung mga easy routes. Yung mga madalas kasi scam talaga Oo, siya. totoo yan, totoo yan. Routes. Lahat Parang yan. ano lang yan eh. Parang sa pagpapaganda ng katawan, brother. Ano yan eh, walang easy way para makapagpaganda ng katawan. Wala Oo. talaga, kahit nga mag-steroids ka, hindi naman overnight, nagaganda ng katawan mo eh. Paghihirapan mo talaga, disiplina, motivation, lahat pagsasama-sama mo. Hanggang sa Oo. makuha mo yun. Tsaka May magtataka sa mga guru, 'di ba? Sinasabi nila mayaman na sila, kumikita na sila gantong kalaki. Bakit anong ginagawa nila? Ba't ang dami nilang course na tinitinda? Di kung mayaman na talaga sila, bakit di nila gawing libre 'yun, 'di ba? Yes, di ba? Totoo yan. Tama. Totoo yan, totoo yan. Sasabihin nila mura yung course kasi gusto nila tumulong. Tangina, ba't di nila gawing libre para makatulong talaga sila? Yes, totoo naman yan. Yun nga yun eh. Pero sa akin imbis na courses ang kunin mo, libro ang kunin mo. Yun, totoo, libro. Ayun, lagi kong ginagawa yung libro. Tsaka Kaya mas maganda pa yung Biblia. libro kaysa yung mga course na pukin ng inang course yan. Bumili ka dun sa National Bookstore ng libro. Yung mga legit na Anong, author. anong klaseng libro, Mr. Kaloy? Kaya sa akin, depende yan kung anong intention mo. Sa akin kasi kung self-help self-help books, madami. Madami talaga Tama, libro dyan na sobrang self-help dami. book. O Sa sa akin, unahin ko yung Art of War. Ganda yan. Tapos, Diary of a siguro Wimpy pwede na Kid. rin yung Rich Dad Poor Dad. Maganda rin para sa akin yung Rich Dad Poor Dad. Tsaka Yung yung Think 64 and Grow Rich. Power. Napoleon Hill, maganda rin yun. Yan, magbasa-basa kayo. Matutunan nyo. Tama na yung TikTok. Tama na yung cellphone. Atomic Magbasa-basa Habits. kayo. Ayan, ito si James Clear, di ba? Kaya alam nyo yan. Maganda yan guys. Yan ang mga binabasa. Kaysa yung nag-doom scrolling kayo sa TikTok, wala kayong mapapala dyan. Yan yung tinatawag na brain rot. Nauso-uso na ngayon, brain rot Oo. yan. Kaya ako, sa totoo lang, putya, nakakatamad na talaga mag-cellphone kasi putya, paulit-ulit lang makikita mo tatawa ka saglit, pero mamaya tinan mo makikita mo 3:00 na, di ka na nakatulog, di ba? Mm. Tsaka naging Mm. dependent yung dopamine mo sa mga social media. Kasi gusto mo Yes, totoo mabilis na yung... yan. Hindi ka na makanood ng movie kasi yung attention span mo, 5 seconds na lang. Dahil sinira Ah, ng mga shorts. Yung mga Yes. fast Oo, yung mga fast na yung attention span mo ang bilis lumipat sa iba, kaya hindi ka na makapag-focus. Oo, yan. Napansin ko rin sa akin yan nung buong mag-araw ako sa social media. Nakakasira talaga ng attention span. Yes, totoo yan, totoo yan. Tama yan, maganda na napag-usapan natin yan, brother, no? Kasi kailangan ko yan, yung focus. Minsan, netong recent days kasi talaga, medyo hindi ako makapag-focus Gawa nga ng putang inang TikTok yan Though Oo, kasalanan totoo ko yan. din naman. Kaya Sa, i-uninstall ko na TikTok ko sa ngayon, kakausapin mo yung mga kaibigan mo sa labas, magkikita kayo. Tapos, ilang minutes lang, nakita nyo, nagsiselfone na. Hindi nyo na makausap na Ay, oo, maayos. pare. Ibang-iba noon. Ibang-iba noong araw nung high school days tayo nung hindi pa masyado uso cellphone. Iba. Oo, nung high school, walang cellphone. Bawal cellphone sa amin. Bawal Kaya cellphone. napakasaya, puro kalokohan araw-araw. Magugulat ka pare, yung inuman ngayon pare, cellphone. Isipin mo magkukwentuhan kayo cellphone, di ba? Tama. Wala lang. Nakakairita lang. Kaya ngayon talaga disiplina. Para maging para maging ahead ka sa ibang tao. Hindi naman kompetisyon, pero kung gusto mo lang kung may goal ka lang na maging successful, disiplina talaga kailangan mo. Okay, kung eto, may tanong ako. Kung babalik kayo ng high school, tapos pipili kayo ng course, babaguhin nyo ba yung course? Anong course pipiliin nyo? Yung makakasetso kayo sa tingin nyo? alam mo, ang magandang course ngayon, yung mga computer related o kaya yung mga dating OG tulad ng engineer, architect, doktor. Kasi sa HRM wala ka talaga mapapala Walang silbi Yun nga yung kapatid ko, HRM, wala yun talaga passions niya Kung ako, Wala. aeronautics ako. Gusto ko maging piloto. Yun, Yan, Oo, maganda diba? rin yung pilot.
Sa akin naman siguro sa akin maganda maganda yung sinabi ni Mr. All Sunday na na sa yung computer. Maganda kasi in demand ngayon eh. Oh, Pero hindi man talaga yun. opinion ko naman sa akin business, business talaga. Business or law. Business, law, No, or oo. doktor. Iba pa rin talaga yung mga old school pag sinabi mong doktor ka, Oo. abogado ka, 'di ba? Mm. Piloto ka. Putya, Eh, hindi ka anong masasabi basta-basta. mo? Parang kung maglaban yung 5 doktor tsaka 5 piloto, sa tingin mo sino mananalo? Piloto. Piloto ako, pare. Mas mataas Iba sahod yung ng piloto. piloto. Bakit? Hindi sa sahod yung O maglalaban halimbawa sige. sa isang kwarto lang. Puta yan. Kabubugan. Doktor ako. Ay, hindi, piloto pa rin ako eh. Hindi Kasi ako yung doktor. doktor, Ako doktor. Pwede nilang gamutin mga isa't isa eh. Healer. Piloto. Healer no. Oo. puta Hindi healer naman yun sila nagpapamahay ka. Hindi naman sila nagmamahay ka, Mr. Burger Shop. Galing gago ng Hindi, ako, take ko doon. Kasi pare, ang pagpipiloto, hindi rin biro yan. May mga training din yan. So, batak May yan mga HP. yan. Madaming Kaso wala lisensya silang kailangan heal. ng piloto. Tsaka sa totoo lang, wala pa akong nakitang obese na piloto. So, fit yan, mga yan. May mga Oo nga. training yan eh. Urgent May yung mga mga yan. training yan. O kung Oo. tutusin niya, mas fit pa ang piloto sa police natin eh. Oo naman. Puta, yung pulis natin, panay Burger King eh. Si De Bolsinas. Hindi, sa totoo lang, yung mga pulis natin, magulat ka. Mas malaki pa yung tiyan sa ulo, di ba? Di Hindi, mo totoo alam lang. kung Mga nakikita kong nakapag-jumping pulis jacks ba eh. yung mga police natin eh. Kamukha ni sino ba yung cartoons na nakasalamin na si Mr. Nice Guy? Ganun eh. Ganun yung mga pulis natin eh. Si Dexter. Oo, Si Dexter walang Slab. Kumakain hiya. kumakain ng Ah, donut. paano? Pagka, pagka lunch nila, panay dos tres dun sa panay calamares sa kabilang gilid. Yun nga, no? Ang alam ko sa PNP, may mga requirement yan eh. Parang ganito yung Oo, takbo mo, dapat ganito talaga yung may push-up requirement. mo. Pero pag may backer ka, Puta, wala eh. isipin mo napanood ko pare sa social media. Imbis na push-up ginagawa, nagsusumba. Okay. Zumba. Zumba, pulis. Ang cute, di ba? Pang nanay yun eh, Zumba. Oo. Ang lam Kung nga hindi nun. ko naman binabash na hindi pwedeng mga pulis nagsusumba, goods yun. Pero putya kasi 'di ba, naturiang kang pulis, zumba, dapat yung medyo masculine naman 'di ba? Push up, chin Pang up. lola. Sa tingin mo, Oo. Mr. Kaloy, kung magbabarilan, sino mananalo? Yung polis o yung sundalo? Ako Sundalo. tingin ko sundalo talaga. Malayo, men. Wala talaga, brother. Sundalo kasi wala pa ako nakitang obis na sundalo. Sa totoo lang Pulis, ang dami. Oo, tsaka yung Sa sundalo sundalo, ka, camouflage no? Hindi mo makikita agad eh. oo. Tsaka sundalo kasi araw-araw training yan. Hindi yan kumakain ng donut sa tabing gilid. Kasi ka niyan, nakadestino ka niyan eh. Kapag sundalo ka, nakadestino ka niyan. Hindi ka naman sa isang lang eh. Pwede kang ilipat sa ganito, ganyan. Doon ka titira. Sa Doon ka sa Amerika, gubat. sa Amerika kasi yung donut na yun yung mga polis. Pero sa Pilipinas, ano bang kinakain nila dito? Pandesal, di ba? Oo, panay pandesal sila. Tapos panay bili sila ng Reno spread. Kape sa Pulboro Red. Oo, Reno. yun. Speaking of Reno Sabay nga Red Horse. pala. Sabay Speaking of Red Horse Reno, pagtapos. may kasabihan kasi Ano yan, Brad? na para kumain ka daw ng atay para bago ka uminom ng alak. Para malito daw yung alak. Totoo ba yun? Pare, na ko din yung na yan eh. Na Bullshit. ko din yung, hindi, nasabi din ng lolo ko sa akin yan dati. Totoo, ewan ko kung totoo, wala namang masama kung totoo. Pero ang alam kong totoo, hindi ko alam kung totoo pala. Ang sinabi sa akin na totoo daw, uminom ka ng vitamin B complex bago uminom. Hindi ka daw tatabla ng alak. Kumbaga parang tubig lang yung alak sa'yo. Bagong information Oo, vitamin B complex guys Ewan ko, magtanong na kayo kung kahit sinong doktor. Basta yun yung sabi sa akin. Para hindi ka talaga malasing, huwag ka na maghahalak. Para di ka malasing, ayun, itapon mo sa halaman.
Idura mo sa halaman, no? Oo, ganun lang naman yun eh. O kaya gusto mo, pagka-shot mo, ilagay mo sa chaser. O, di ba? Ayun talaga, di ka malalasing. Malalasing yung katabi mo. Yun ang mga Yun, pinagbabawal yun na legit. teknikan. Mga sikreto Eh, yan. legend, yun ang mga legendary moves na ipinagbabawal na technique. Okay guys, mukhang magbababa na rin tayo, malapit na tayo mag-closing. May mga huling Oo, guys. katanungan pa tayo kala Mr. Kaloy tsaka Mr. Suko na. Sa Mr. Kaloy, ano bang mensahe mo sa mga nagbabalak mag-car dealership dyan? Ano ba yung mga papayo mo, ano yung mga natutunan mo? Sa akin, yung mga nagbabalak dyan na mag-car dealership, dapat buo loob nyo kasi yung may mga clients kayo na talagang magagaspang ugali. Tsaka aralin nyo yung pasikot-sikot kasi kapag may isa kayong hindi alam sa mga sinasabi nyo sa kliyente nyo, babalikan at babalikan nila kayo yung masisira. Mr. Suko na, Ganun. sa ano naman, mensahe naman sa mga nagbabalak pumasok sa mga culinary restaurant, ganyan. Aralin mo lang talaga yung procedure ng closing at opening. Tapos, duty ka lang. Ganun lang. Dali Okay lang. guys, napakahusay ng sagot ng mga ating mga veterano. Huwag Mm. kalimutan mag-like, comment, subscribe. Mag-closing na kami Mr. All Sunday. I-ano mo na. Salamat sa panonood. Sana wag kayong tumigil kakasuporta kasi dito sa podcast na to, marami kayong matututunan tulad sa galing sa mga dalawang guest na to. Napaka-informational ng ating podcast. Okay, maraming salamat.